Yan, mag-shades tayo para hindi makita yung napakapangit nating mata. Narinig mo na ba yung fair value gap or FVG? If hindi pa, then this video might help you understand more about it. Kung SMC or Smart Money Concept or ICT, Inner Circle Trader, ang strategy mo, then this may refresh you on how they work. These FVGs work as confluences or as a confluence for entries. So ano nga ba ang FVG or fair value gap? It is an imbalance formed by a 3-candle pattern. The father of SMC, Smart Money Concept, CICT, siya yung parang nag-conceptualize nung fair value gap na yon. Tingnan natin dito sa chart. BTC, this is Bitcoin USDT perpetual. Alright, nandito tayo sa 1-hour chart. As you can see, itong mga ganitong pattern, yan yung mga FVG. Candlestick analysis, opening nito, high, and then closing, low. So, sa candle na to, ang sumunod na kandila niya is strong momentum. Strong momentum, sumunod ulit na kandila, down close candle, mapapansin nyo yung high niya hindi nagtagpo doon sa low doon. Kaya tinatawag itong imbalance, meaning hindi balance yung price. Just to visualize ito, yan, hindi nagtagpo yung high niya tsaka yung low nung itong candle na to, yung previous candle na to. It is a moment kasi where the market consensus leans heavily towards either buying or selling, long or short, but kulang yung mga counter na mga orders. It looks like ganito, short, may mga nagsisell dito, sell, pero yung mga ibang mga orders dito hindi na nakuha. Ibig sabihin, hindi na bumalik yung price doon para kunin yung mga gusto pang mag-sell dito. This FVG, lalo na sa lower time frame, we consider it as inefficient, and then it forms a displacement, parang biglang movement, ganun. This pattern na sinabi ko, 3-candle pattern, sa 3-candle pattern, ito, 1, lagyan natin ng para ma-visualize niya ng vertical line, 1, 2, 3, yan, 3-candle pattern yan. Pag hindi nagtagpo yung last candle tsaka yung recent candle tsaka yung second previous candle na high or low, andyan na form yung fair value gap, yung FVG na to. Yan. And don't be confused, hindi siya same sa mga other patterns na mga double bottom, double top, or triple bottom, kahit ano ng mga ibang patterns. This pattern is purely based sa price action, kung ano yung ginagawa ng price. This FVG pattern is included sa hybrid bar indicator natin. Wow! And I got it from actually OpenScript yan kay Papa Alan. Ito, MTF Fair Value Gap Indicator Ultra by Papa Alan. Yan. Nakikita nyo naman dito, andito yung code niya, source code niya. Yan. So I base it from there and then I just edited it para maging or magblend sa hybrid bars indicator natin. So anong implication ng FVG? Yan yung mga pwedeng balikan ng market bago siya tumuloy ng movement, or these are significant actually na mga levels kasi it can be considered as liquidity. Madami pang orders na naiwan. So pag pumunta dyan, may chance na either i-fill niya yung FVG na yan bago niya ituloy yung totoong movement niya. Alright? It is another, take note it is an added confluence along with the hybrid bars entry. I do not get entries on FVG because
As I've mentioned sa mga previous video, mga downside ng FVG is madaming na-form na FVG, especially kung may mga big market movement. And then, different time frames, iba-iba ang FVG. Ito 1 hour to. Pagbaba mo niyan sa ibang time frame, madami ring FVG na na-form dyan. Iba rin yung FVG ng 15 minutes, iba rin yung FVG ng mga ibang lower time frame. And then when you go to higher time frame, iba rin yung FVG. So yun yung mga downside ng FVG. It is an added confluence sa entry natin, but we do not enter on FVG alone. FVG is not an entry signal. Now, when do you know na ito na yung FVG na babalikan at hindi yung iba? Like ito na yung babalikan na FVG, hindi na babalikan itong mga nasa taas na FVG, or bumaba siya dito. Katulad to, sample na lang natin to, dalawang FVG ito. Yan. Sumunod, may FVG ulit dito. Ang binalikan lang ng price is this lower na FVG bago siya tumuloy bumaba. So how do you know na yan lang ang babalikan? For me, the answer is it's hard to know. But if you combine it with other confluences, you can easily identify it. Like for example dito, bakit ito lang yung binalikan niya? Show natin yung mga ibang confluences natin. Ayan, 1 hour chart. Delete ko tong drawings ko na orange. Kasi, as I've mentioned, ayan, si hybrid bars natin, pinapakita niya na yung FVG na yan, yung gap na yan. Ayusin natin tong candle levels. Check natin yung daily na candle. Titignan natin yung mga ibang confluences. Bakit dun lang siya bumalik? So, sa FVG na to, then bumaba. In this case, the daily candle, itong box na ito is equivalent to daily candle. So, ano na siya? Bearish na siya during this time. May binalikan lang siya, and then makikita natin may Bollinger Bands sumangga dito. And then, this was a previous, sabihin ng iba, previous support. Ito, going up, tapos bumaba, tumaas, ginamit niya dito, no? But, hindi lang to yung mga ibang confluences natin. Madami pang ibang confluence dyan, which I'm going to teach later on. Which I'm going to teach after this, at the end of this playlist. So ayan, yung mga ito, for example, fair value gap. Yan, fair value gap, dun lang siya bumalik. Yan, di ba? If you go yan, kung may indicator kayo, ito yung ginagamit ko, yung MACD na divergence. So, pataas si MACD histogram. Yan. And si price naman pababa. Diba? Doon nagmamatter yung mga divergences na yun. Plus, fair value gap na binalikan. Plus, when you go down sa lower time frame, 3 minutes, 5 minutes, anon, may nag-lose na siya ng momentum. Then, it could be an entry. Going down. So, yun yung mga confluences natin. Ito, maaring hindi mo ito ma-entryhan, ito, to go short. But with these confluences na ganito, actually ito yung may mga entries dapat tayo ganito. Not hindi sa habol na entries na ganito. But anyway, I'm just discussing here yung fair value gap. Okay? I'm not discussing yung mga entries pa. Now, if you want to set an alert naman on FVG alone, itong hybrid bars, meron din siyang alert for that. Ito kasi, ito yung mga built-in na alerts niya. But if i-select mo lang itong any alert function call na to, ibig sabihin yan yung mga fair value gap. But
I do not get alerts on that kasi napakaraming fair value gap. May mapo-form tapos mamimitigate or matatouch or mafe-fill siya. Yun. So, madaming alerts ang mangyayari doon. Now, let's discuss the miscellaneous features ng hybrid bars. Skip muna natin si fair value gap, balikan natin siya mamaya. Backtest natin siya mamaya. But ito, one of the miscellaneous features ng hybrid bars indicator, sa 3-minute chart and below, it has no assigned bar color for individual RSI crosses. Papansin nyo itong mga RSI crosses dito, yung mga blue colors na yan, itong blue na yan, blue na kandila. Pag binaba mo yan ng 3 minutes, walang color blue dyan. Kasi masyado na rin siyang noisy. Ito lang yung mga natin. Sky blue is different. Dark blue yung kanina na natin, RSI. Just gusto ko lang isingit yun para at least hindi confusing kung gagamitin nyo tong indicator na to. Another is I added daily change percentage for visualization. Napapansin nyo dito may nakalagay ditong change percentage. Yan, no? Para alam mo na agad kung anong ginagawa niya sa daily change ito. Yan, yang 0.84 na yan sa baba. Sa kabila dito, sa baba rin dito sa kabilang chart, lumalabas rin yun, same lang yan. So, para alam mo na agad kung iti-trade mo ba yung coin na yun or may movement ba yung coin na yun. So, i-compare natin sa chart. Ito yung 1 hour din na chart. Ito yung color green na to, itong mga box green or itong gray na to na malalaking box, equivalent to daily yan. So, i-compare natin kung pareho sila para makita nyo. Ito yung alas 8 opening kanina. Tapos ito yung current na price ngayon. Ayan. 0.79 nagbabago nandun. Which is the same. Ayan, 79.77. Same dito sa nasa baba. So, it's easy. Hindi ka na kung naghahanap ka ng coin, makikita mo na agad ilan ang pinagbabago, ilan ang change percentage nito sa ngayong araw. Ganun. Naghahanap ka ng coin, may movement, or ayaw mo yung coin na maliliit yung movement, yun. Or kung gusto mo yung maliliit na movement lang na coin, yeah. So ito, BTC ulit. Balik tayo sa 1 hour. Tanggalin lang natin tong hybrid indicator nito. Naked charting tayo, i-check natin yung mga fair value gap. Itong pagbaba na ito, 1 hour. Right? Silipin natin. Iba-iba yung mga binabalikan na time frame, ha? Depende yan. So, ito lang. Ito, fair value gap. Let's say, for example, itong low nitong candle na to. Tapos, sobrang bumaba. Saan ka enter next? Is yung pagbalik dun sa FVG na yun. Ayan. Bumalik dun. Saka bumaba ulit. Right? Same na naman dito sa kabila. Yung pag-angat na to. Ang binalikan niya is nag-fill siya ng FVG din dito. Ayan. Before pa ito binalikan, yung FVG na yan, kunyari ito. Yung FVG na yan, tumaas dito. Ito yung bumalik sa price na yan. Itong candle na to, tsaka yung candle na to. Binalikan niya yung FVG pero hindi niya fully fill. Hindi niya inubos yung orders dito. Market na nagkaroon ng kung sa 1 hour pa yan is market structure shift. Ito. Yung high na to, yan yung binasag niya. Binasag niya yung high na yun. Ibig sabihin, may market structure shift. There is a big chance na umangat na siya. Which is yun. After na market structure shift, binalikan niya yung FVG na to. Then, tinuloy niya yung pag-akyat. 1 hour pa yan, ha? How much more kung bumaba ka ng 15 minutes, makukuha mo rin yan. But in this case, let's just check yung mga 1 hour na yan. Itong FVG na ito, hindi binalikan. Yan. Ang binalikan niya is this FVG.
to form a actually market structure shift din ito. Yan, yung high na yan, pinasag niya pataas, bumalik siya sa FVG na yon. Then going up na naman by long. Yan. Simple. Actually yan yung mga magagandang confluences to go para i-continue yung trend of actually for reversal. Going down siya, displacement, nagkaroon ka ng market structure shift, tapos bumalik sa FVG, sa fair value gap, doon ka entry. Ito yung confirmation mo na may binasag ka ng high dito. Confirmation mo na magre-reverse yung market. Pag hindi mo na napasukan, meron ulit ibang mga FVG dito. Yan. So doon ka sa pagbalik kaysa yung hinahabol mo yung market. Yan, pinalikan ulit yung FVG dyan, then going long na naman. Papasukan mo rin ba ito? Yung tanong mostly, itong FVG na to. Pwede mo siyang pasukan as long as pasok sa risk management mo. Binalikan niya itong FVG na to dito, pero sumobra pa siya. Pero ang ultimate na SL mo dito, ang stop loss mo dyan is this low, itong low niya. Dapat yun lagi yung ultimate na SL mo pag pumapasok ka sa ganyan sa return sa FVG. Kung ano yung pinagsimula ng candle na gumawa ng fair value gap na yun. So example, nag-ready ka ng limit order mo dyan sa pag-fill ng FVG na yan ng long. Ang SL mo is ito, yung low na yun. Then partial mo ito, sinasabi ko na yung entries no. Tapos yan. So, kinuha ba yung entry mo? Ay, yung stop loss mo? Kinuha ba? Hindi, di ba? Pag kinuha yung stop loss mo dyan, meaning, invalidated yung TA mo. Invalidated yung technical analysis mo. May isa pa ang pwedeng balikan. Ito. Yan, yung FVG na yan. Pag kinuha na yung low na yon, pwede niyang balikan yun. Pwede ulit ito kung mag-abang ng entry mo. Yun lang yan. Basta naka-risk management ka. But anyway, so much for the entries. But yun yung mga gamit ng fair value gap na yun as a confluence. Gets ba? With all the features that I have presented sa video na to, and then sa mga previous videos, how do I pinpoint yung good na entries? Well, that's another story for what if. Joke. So, i-like mo muna pala to at subscribe ka ulit. Kung hindi ka pa nakasubscribe, bago ko i-take down tong mga videos na to. Joke. Hindi ko i-take down to para sa inyo lahat to kung sino man yung mga interested. So, see you sa next video ka-signal. I hope, ayun, medyo mas mahaba-habang discussion yung last video ng playlist na to, which is paano mag-enter ng trade.